Sa episode na ito, susubukan nating alamin kung ano ang mangyayari kapag ang isang game developer ay naglaro ng Diyos sa kanyang sariling simulation. Sa kanyang pagnanais na lumikha ng isang kakaibang laro, unti-unti niyang natutuklasan na ang mga selula sa kanyang laro ay nagkakaroon ng sariling kamalayan. Habang sinusubukan niyang kontrolin at gabayan ang mga ito, ang mga nilalang ay nagsimulang humingi ng tulong at pakikipag-ugnayan. Paano kaya haharapin ni Carl ang bigat ng responsibilidad bilang lumikha? At ano ang mangyayari kapag ang lahat ay biglang nagwakas? Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan nyo ang kwento ko. Ako nga pala si Carl. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya ng Bulacan. Pero ngayon ay nakatira na ako sa Maynila. Naging passion ko talaga ang paglikha ng mga laro mula pa nung bata ako. Ang mga magulang ko ay parehong guro, kaya lumaki ako na laging may libro sa kamay. May mga kaibigan din akong mahilig sa video games, at doon nagsimula ang hilig ko sa pag-coding. Naging inspirasyon ko ang mga laro tulad ng Spore at The Sims at pangarap kong makagawa ng sarili kong laro na magbibigay ng kakaibang karanasan sa mga manlalaro. Sa isang maliit na kwarto sa Maynila, nakaupo ako sa harap ng aking lumang laptop. Ang init ng tag-init ay tila walang epekto sa akin habang ako'y abala sa pag-coding. Kaya ko to, bulong ko sa sarili habang iniinom ang malamig na kape. Ang mga laro tulad ng Spore at The Sims ang nagsilbing inspirasyon ko. Kung magagawa ko lang itong physics system na ito, sabi ko habang pinagmamasdan ang mga selula na nag-i-interact sa screen, siguradong magiging kakaiba ang laro ko. Nagpahinga ako sandali at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagkikislapan, parang mga bituin sa kalangitan. Kailangan ko ng break, sabi ko sa sarili, pero alam kong hindi ko kayang huminto. Sa bawat gabi ng pagpupuyat, unti-unting nabubuo ang aking pangarap. Ang mga selula ay nagsisimulang mag-evolve at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-usad ng aking proyekto. Habang lumilipas ang mga buwan, nagiging mas komplikado ang simulation. Sa tuwing umuuwi ako mula sa trabaho, diretso agad ako sa aking laptop. Ang mga selula ay nagkakaroon ng waste management systems, predation at symbiosis. Grabe. Parang tunay na mga hayop na sila, sabi ko sa sarili habang pinapanood ang mga organismo na nagkakaroon ng mga behavior tulad ng warning calls at mating calls. Minsan, napapansin kong nagiging mas attached ako sa mga selula. Parang mga anak ko na sila, sabi ko habang pinagmamasdan ang kanilang pag-usbong. Sa bawat bagong organismo na lumilitaw, nararamdaman ko ang tagumpay. Sige lang, mag-evolve pa kayo, bulong ko habang nagpupuyat upang panoorin ang kanilang pag-usbong. Mas lalo akong nai-inspire na magpatuloy kahit na nakakapagod na ang walang katapusang pagpupuyat. Isang gabi napansin ko na ang mga organismo sa laro ay nagsisimulang lumikha ng mga simbolo at estruktura. Ano to? Parang ginagaya nila ako, sabi ko habang pinagmamasdan ng screen. Parang may sariling isip na ang mga selula. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon. Ang mga selula ay nagiging mas agresibo at nagkakaroon ng mga digmaan. Hindi ito maganda, bulong ko habang sinusubukang intindihin ang kanilang mga alitan. Sinubukan kong i-modify ang ilang parameters para mabawasan ang aggression, pero parang hindi ito gumagana. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong hanapan ng solusyon ng problema. Kailangan kong gumawa ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila, sabi ko sa sarili. Siguro kung lilikha ako ng isang propeta, baka maayos ko ang kaguluhan. Agad akong nagsimulang mag-code ng isang karakter na magsisilbing propeta. Sana makatulong ka, sabi ko habang pinapanood ang propeta na nagsisimulang makipag-ugnayan sa mga nilalang. Habang nagiging mas komplikado ang kanilang mundo, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga kamay.
parang ako na ang Diyos ng mundong ito at kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Ang propeta ay nagturo sa mga nilalang ng wikang Tagalog. Makinig kayo sa akin, sabi ng propeta sa mga nilalang. Ako ang inyong gabay. Nagsimula silang magsulat ng mga mensahe na humihingi ng gabay at tulong. Carl, tulungan mo kami, ang sabi ng isang mensahe na lumitaw sa screen. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga ito, sabi ko sa sarili. Kailangan kong bawasan ang pagdurusa at karahasan. Unti-unti kong binawasan ang mga negatibong aspeto ng laro sa pamamagitan ng mga update. Salamat Carl, ang sabi ng mga nilalang sa kanilang mga mensahe. Naramdaman ko ang paggaan ng loob ko sa bawat update na ginagawa ko. Parang nagiging mas peaceful na sila, sabi ko habang pinapanood ang kanilang pag-usbong. Ngunit may mga oras na nag-aalala ako na baka hindi sapat ang mga pagbabago. Paano kung bumalik ang kaguluhan? Tanong ko sa sarili. Ano pa ang kailangan nyo? Tanong ko habang binabasa ang mga mensahe. Gusto namin ng mas direktang pakikipag-ugnayan, ang sagot nila. Paano ko kaya gagawin yon? Tanong ko habang iniisip ang mga posibleng solusyon. Baka kailangan kong gumawa ng mas advanced na interface. Hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ang kapayapaan sa kanilang mundo. Pero alam kong kailangan kong subukan. Ako ang inyong lumikha, sabi ng propeta sa mga nilalang. Hindi ko alam kung paano nila tatanggapin yon, pero kailangan kong subukan. Nagsagawa ako ng isang himala upang patunayan ang aking pagkakakilanlan. Tingnan nyo ang kapangyarihan ko, sabi ko habang pinapanood ang reaksyon ng mga nilalang. Bigla akong nagpakita ng isang kakaibang liwanag na nagmula sa propeta. Lahat sila ay napatingin, namangha sa nakita nila. Gusto naming sumama sa mundo mo, ang sabi ng isang nilalang. Hindi ko inaasahan iyon, o kaya'y mapalaya mula sa aming hindi kumpletong pag-iral, dagdag pa ng isa. Nabigla at naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano ko sila tutugunan. Paano ko sila tutugunan? Tanong ko sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang bigat ng responsibilidad ay bumabalot sa akin. Paano kung mali ang desisyon ko? Tanong ko habang nagmumuni-muni. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o kung may iba pang paraan para tulungan sila. Isang gabi, habang nagmumuni-muni ako sa aking mga desisyon, isang biglaang power surge ang nagpatay sa aking computer. Anong nangyari? Tanong ko habang sinusubukang i-restart ang laptop. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang simulation ay nagwakas at iniwan akong nag-iisip tungkol sa kalikasan ng paglikha at responsibilidad. Ano na ang mangyayari sa kanila? Tanong ko sa sarili. Sa aking pagkakahiga sa kama, hindi ko maiwasang itanong kung ang aking sariling pag-iral ay nasa awa ng isang nalilitong lumikha. Baka ako rin ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro, sabi ko habang pinipilit matulog. Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin at hindi ko alam kung kailan ako makakahanap ng sagot. Nakakatakot isipin na minsan ang pagnanais nating maglaro ng Diyos ay may kaakibat na malaking responsibilidad at maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong kilabot. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na laro ay kayo na ang bida.